Umalis na ang miyembro ng Zhou family sa auction house at sumakay sa floating battleship. Sa kanilang paglalakbay ay may napansin ang Martial Grandmaster na anomalya sa kanilang daanan. Tinawag nito ang dalawa para tignan kung ano ito. Isang malaking kabundukan ang bigla na lamang sumulpot sa daan pabalik sa Kapitolyo ng Dustflame Empire. Tinanong nila kung nagkamali ba ng direksyon na pinuntahan ng Martial Grandmaster, subalit sumagot ito na hindi siya nagkamali dahil dito mismo ang dinaan nila papunta sa auction house. Inutos ng isa nilang kasama na bumalik na sila dahil malapit na silang bumangga sa bundok, subalit nang subukan ng Martial Grandmaster tignan ang record needle device ay sinasabi nito na nasa tama silang direksyon. Ang Martial Grandmaster ay naramdaman ng nagbabadyang panganib kaya pinaalalahanan niya ang dalawa na maghanda. Maya-maya lamang ay tila gumalaw ang bundok nang papalapit na sila dito at tila bumabagsak ito sa kanilang direksyon. Ilang sandali lamang ay tuluyan nang ang bumagsak patungo sa kanila ang bundok. Iniisip ng isa nilang kasama na mayroong legendary being ang nagkokontrol nito para sila ay atakihin. Sinubukan pa nilang umalis kaya dali-daling tumalon ang tatlo at iniwan ang floating battleship. Sa kanilang paglingon ay nakita nila na malapit na silang abutan ng bundok at nauna nang mawasak ang floating battleship. Silang tatlo ay handa nang saluhin ang impact dahil batid nila na malabo na silang makatakbo. Subalit nang tumama na ito sa kanila ay bigla na lamang nawala ang bundok at nakita nila na maayos pa rin ang floating battleship. Lumingon-lingon si Zhou Chuan sa paligid at napagtanto niya na isa lamang pala itong illusion. Sa likod nila ay sumulpot si Li Yunxiao na may dalang yellow net at kinuha ang kanilang floating battleship. Ilang saglit lang ay malapit na ni Li Yunxiao makuha ang floating battleship, subalit hindi nila nagawang umaksyon sa ginagawa ni Li Yunxiao dahil sa sobrang pagkabigla. Nang makuha na ni Li Yunxiao ang floating battleship ay naisagawa na niya ang unang hakbang sa kanyang plano. Galit na galit ang Zhou members, subalit hindi sila agad umatake dahil hinihintay pa nila kung may mga kasama ito. Tinanong muna nila ang pagkakakilanlan ni Li Yunxiao at ang isa sa Martial King ay inutusan si Li Yunxiao na ibalik ang floating battleship. Nagpakilala si Li Yunxiao bilang City Lord ng Martial Flame City. Nagkaroon na ng sapat na lakas ng loob ang Zhou members nang malaman nilang isa lamang palang City Lord sa maliit na bansa ang kanilang kaharap. Pinakalma ng Martial Grandmaster ang kanyang kasama at nagtanong kung bakit nagbibiro ng ganito si Li Yunxiao sa kanila. Sumagot si Li Yunxiao nang may kumpiyansa sa sarili at sinabing kapos siya sa budget dahil kakaupo pa lamang niya bilang City Lord ng Martial Flame City, kaya kailangan niya munang hiramin ang floating battleship at 5-line tripod sa kanila. Dagdag pa ni Li Yunxiao na ibabalik niya rin ito pagdating ng panahon. Tinuwanan naman siya ng Martial King dahil paano niya iyon gagawin kung isa lamang si Li Yunxiao na Martial Master. Ang isa sa mga kasama nila ay hindi nakapagtimpi sa ginagawa ni Li Yunxiao na panggagago sa kanila at sinimulan na nitong mag-ipon ng pang-atake sa kanyang kamay. Isang malaking atake ang ibinato nito kay Li Yunxiao, subalit nanatili pa ring kalmado si Li Yunxiao at hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan para saluhin ang atake. Nang tumama ito kay Li Yunxiao ay para lang itong hangin na bumangga sa pader. Nagulat ang umatake at unti-unti nang kinakabahan dahil ang atake na ginawa niya ay hindi basta-basta kayang salagin ng isang Martial Master at kung tutuusin ay may lakas itong kayang paslangin sa isang atake ang isang Martial Lord, subalit sa harap ni Li Yunxiao na isa lamang na Martial Master ay baliwala lamang ito. Muli siyang tinanong ng Martial Grandmaster kung nais ba talaga ni Li Yunxiao kalabanan ang kanilang pamilya Zhou na kabilang sa 4 great family ng Dustflame Empire. Dagdag pa nito na alam nila na si Li Yunxiao ang pumaslang kila Cheng Feiji at Xingyang Jia na kabilang din sa noble family ng Dustflame Empire. Tinanong niya si Li Yunxiao kung ano ang tumatakbo sa isip nito at kinakalaban niya ang mga noble power sa Dustflame Empire. Ninisyon lamang siya ni Li Yunxiao dahil ang kanilang noble family ay mayroon lamang 1,000 taon na history, samantala ang kanya ng mga nakalaban ay higit pa sa kanilang inaakala dahil minsan na niyang kinalaban ang mga nilalang na may 10,000 taon na history. Naubos na ang pasensya ng mga kalaban at ayaw nang makipag-usap kay Li Yunxiao dahil puro na lamang kahanginan ang lumalabas sa bibig nito, kaya sinimulan na nila ang labanan. Naunang umatake ang isang Martial King at nang tatama na ito kay Li Yunxiao ay bigla itong sinalo ni Commander Xiao na sumulpot mula sa likod ni Li Yunxiao. Habang hawak-hawak ni Commander Xiao ang Martial King ay naghahanda na siya ng kanyang atake.
Huli na nang malaman nito na isang 8-star Martial King si Commander Shao kaya tinamaan siya ng atake at tumilapon sa kalangitan. Nakilala naman ng Martial Grandmaster si Commander Shao dahil si Commander Shao ay kilalang protector ng bansang Tianshui. Tinanong ng Martial Grandmaster si Commander Shao kung hindi ba ito natatakot na baka wasakin nila ang bansang Tianshui. Sumagot lamang si Commander Shao na wala siyang paki sa gusto nilang gawin. Dahil walang balak umatras nila Li Yunxiao ay inutusan ng Martial Grandmaster na atakihin si Commander Shao, subalit ng pasugad na ito ay biglang sumulpat ang mga pulang linya sa ibaba na hinabol ang Martial King hanggang sa abutan ito at makulong. Si Yunxiang at Cheng Daisheng ang nagko-control ng pulang linya na mula sa formation na binigay ni Li Yunxiao para ikulong ang Martial King. Minaliit naman ito ng Martial King sa pag-aakalang hindi sapat ang dalawang Martial Lord para ikulong siya sa formation. Inatake niya ng ilang ulit ang formation subalit hindi man lang ito nagalaw ng kahit kunti. Natuwa naman sila Yunxiang at Cheng Daisheng dahil ang formation nila ay nagawang makulong at mapawalang bisa ang isang Martial King. Galit na umatake ng buong lakas ang Martial King subalit hindi pa rin ito sapat para matibag ang formation. Si Commander Shao ay nagtungo na sa isa pang Martial King na tumalsik kanina, habang si Li Yunxiao naman ay naiwan para harapin ang Martial Grandmaster. Naunawaan naman ng Martial Grandmaster ang plano ni Li Yunxiao na unahin muna ang dalawang Martial King pagkatapos nitong makuha ang floating battleship nila. Tinanong ng Martial Grandmaster kung sino ang inihanda ni Li Yunxiao para sa kanya dahil isa siyang Martial Grandmaster at malabo naman na si Li Yunxiao ang tatapat sa kanya dahil isa lamang itong Martial Master. Dahil walang maibigay si Li Yunxiao ay inisip ng Martial Grandmaster na siya na nga ang kanyang makakalaban. Nilabas nito ang kanyang sandata mula sa kanyang bunganga para paslangin si Li Yunxiao at iligtas ang dalawa niyang kasama. Dali-daling sumugod ang Martial Grandmaster patungo kay Li Yunxiao habang si Li Yunxiao naman ay nananatiling kalmado lang at masaya dahil nasa Martial Grandmaster ang 5-line tripod na kanyang kailangan. Ang Martial Grandmaster ay gumamit ng fake technique para subukan alamin kung may iba pa bang kasama si Li Yunxiao at makapaghanda para dito. Umatras lang ng bahagya si Li Yunxiao dahil batid niya na nag-aalinlangan pa rin ang Martial Grandmaster sa pag-aakalang may inihanda si Li Yunxiao para sa kanya. Ininsulto ni Li Yunxiao ang Martial Grandmaster para lalo itong maguluhan at sinabing hindi niya kailangan matakot at maghanap pa ng iba na kasama niya dahil siya daw talaga ang makakalaban niya ng one-on-one. Ang Martial Grandmaster ay naiilang pa rin kay Li Yunxiao pero sinubukan nitong umatake gamit ang unang seal ng Zuan weapon subalit sa ginawa nitong atake ay napag-alaman ni Li Yunxiao na marami itong butas kaya naiwasan niya ito ng madali gamit ang Moonwalk Nether Step at sa huli ay nagawa pa niyang makapatama ng isang simpleng atake sa Martial Grandmaster. Binuksan ng Martial Grandmaster ang ikalawang seal ng kanyang espada at lumabas dito ang isang malaking ahas. Napagtanto ni Li Yunxiao na ang espada na gamit ng Martial Grandmaster ay isang 4th-tier Zuan weapon at batid niya na hindi ito kayang ilagan kaya ginamit niya ang floating life seal para labanan ang Zuan weapon. Lumabas ang malaking kamay mula sa itaas na inatake ang ahas sa ibaba dahilan para mahati ito sa dalawa at tumalsik palayo ang espada sa kamay ng Martial Grandmaster. Gulat naman nang muli niyang damputin ang sira niyang espada. Hindi niya lubos maisip kung anong teknik ang ginamit ni Li Yunxiao. Si Li Yunxiao ay lumabas sa mga usok at seri-susong minaliit ang Martial Grandmaster at sinabing kung hanggang dito lamang ang lakas niya bilang Martial Grandmaster ay mabilis lamang siyang matatalo sa kanya. Hindi na makapag-isip ng tama ang Martial Grandmaster dahil ang Yuan Qi na nilabas ni Li Yunxiao ay sobrang lakas na kayang labanan ang kanyang 4th-tier weapon sa buo nitong lakas. Ang Martial Grandmaster ay litong-lito na kaya nilabas na nito ang totoo niyang anyo bilang isang ahas na cobra. Napagtanto ni Li Yunxiao na gumamit ang Martial Grandmaster ng demonic technique subalit imbis na matakot ay nangdiri siya dito dahil ang sangkatauhan ay maraming teknik subalit may ilan pa ring mga mangmang na martial artist ang umaasa sa demonic technique at inaalis ang kanilang pagiging tao. Sa atakeng ginawa ng Martial Grandmaster ay lumabas ang maraming ahas. Naramdaman naman ni Li Yunxiao ang lakas na taglay nito kaya nilabas na niya ang kanyang quasi 4th-tier weapon Tiger 2 sa sword. Sa espada ni Li Yunxiao ay lumabas ang aura ng isang galit na tigre,
Gamit ang teknik na Tiger Fang Sword Lotus Sword Song ay mabilis niyang naubos ang mga pasugod na ahas hanggang sa makaabot siya sa Demonic Martial Grandmaster. Hindi pa rin makapaniwala ang Martial Grandmaster sa taglay na lakas ni Li Yunxiao kahit harap-harapan na niyang nakikita at nakakalaban ito. Dahil sa takot na matalo at makuha sa kanya ang tripod ay napilitan ng Martial Grandmaster na kumain ng demonification pill kahit sobra itong mapanganib. Nang mag-evolve ito dahil sa demonification ay lalong nangdiri sa kanya si Li Yunxiao dahil tuluyan hanggang naubos ang pagiging tao nito. Ang malakas na Martial Grandmaster ay mas lalo pang lumakas kaya sa mga punto ito ay nahihirapan na si Li Yunxiao. Nang malapit na si Li Yunxiao makagat ng dalawang ahas ay tumalon siya sa itaas at ginamit ang Moon Eye Technique. Sa paggamit niya ng Moon Eye Suppressor Technique ay nagkaroon siya ng maliit na sandali para mapatama ang isang malinis na atake gamit ang teknik na Tiger Fang Sword Lotus Sword Song. Sa sugat nitong tinamo ay lumabas ang 5-line tripod. Napagtanto ni Li Yunxiao na kaya pala hindi niya gaanong maramdaman ang tripod dahil nasa loob ito ng katawan ng Martial Grandmaster. Nang tatangkain na itong kuhanin ni Li Yunxiao ay naunahan siya ng Martial Grandmaster at muli itong nilunok pabalik sa kanyang katawan. Napag-isip-isip ni Li Yunxiao na kailangan niya ng mapaslang ang pangit na ahas para lang makuha ang tripod dito. Lumingon si Li Yunxiao kay Commander Xiao subalit hindi pa rin tapos ang laban nila ng Martial King. Nilabas ng Martial Grandmaster ang tripod at gagamitin ito pang atake kay Li Yunxiao. Binato niya ng malakas ang 5th tier weapon kay Li Yunxiao at sa lakas ng impact nito ay nagpagulong-gulong sa lupa si Li Yunxiao. Bumilib naman ang Martial Grandmaster dahil buhay pa rin si Li Yunxiao kahit na tinamaan ito ng buong-buo ng 5th tier weapon. Nakita ng Martial Grandmaster na si Li Yunxiao ay hindi na makatayo at pinabayaan na rin ito ang kanyang weapon kaya naisipan ng Martial Grandmaster na ulitin ang atake. Subalit nang ibubuga niya na ito ay biglang gumalaw ng kusa ang tripod sa loob ng kanyang bunganga. Nagtataka naman ang Martial Grandmaster kung anong nangyayari at para hindi na ito mahirapan mag-isip ay ipinaliwanag ni Li Yunxiao na sinalo niya talaga ang atake para malagyan ng seal ang tripod. Napagtanto ng Martial Grandmaster na habang dumedepensa si Li Yunxiao sa lakas ng impact ay sinasabay niyang lagyan ng seal ang tripod. Ngayon niya lamang napagtanto ang talento at lakas ni Li Yunxiao dahil ang ginawa nito ay malabong mangyari kung hindi lubos na malalim ang iyong kaalaman pagdating sa Zuan weapon. Nakontrol ni Li Yunxiao ang tripod at nagawa nitong higupin papasok sa loob ang malaking ahas. Sinubukan pang tumakas ng Martial Grandmaster subalit wala itong magawa. Nakita ito nila Yunxiang at Cheng Daisheng at naisip na sila ay nagwagi na. Ang Martial King na nakakulong ay naramdaman ang paghina ng presensya ng Martial Grandmaster at Martial King niyang kasama. Nakita niya rin na sila Yunxiang ay wala sa konsentrasyon. Umatake siyang muli sa formation at matagumpay na nakatakas. Dali-dali itong nagtungo kay Li Yunxiao para umatake. Nang makita ito ni Li Yunxiao ay ginamit niya ang first level ng kanyang Body Tyrant Technique sabay panangharang ang tripod sa Martial King. Napunta ang puwersa ng atake sa 5-line tripod dahilan para makatakas ang Martial Grandmaster. Hindi makapaniwala si Li Yunxiao na nagawang wasaki ng Martial King ang first stage ng Body Tyrant Technique. Nakatakas na sana ng tuluyan ang Martial Grandmaster subalit biglang dumating si Commander Xiao sinuntok ito pabalik sa tripod. Sinigawan niya si Li Yunxiao para ikulong itong muli. Nagawa nila itong maikulong muli habang si Commander Xiao ay kakaharapin na ang natitirang Martial King. Si Li Yunxiao ay sinisimula ng kontrolin ang tripod habang ang dalawang commander ay bilib na nanunood sa likod. Si Cheng Daisheng ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ang 5-line tripod ay 5th tier weapon na maging silang mga martial lord ay mahihirapan itong i-refine at gamitin subalit nagawa agad itong gamitin ni Li Yunxiao kahit na sandali pa lang itong nahahawakan ni Li Yunxiao. Sa isip-isip ni Li Yunxiao ay madali lamang sa kanya ito dahil siya mismo ang gumawa ng tripod na ito noong siya pa si Emperor Gu Feiyang. Si Li Yunxiao ay sinubukang i-refine ang Martial Grandmaster sa loob ng tripod. Si Commander Xiao ay nagagawa lamang makalaban ng pantay sa 7-star Martial King dahil kakatapos niya lang sa isang labanan. Inalok ni Yunxiang na tumulong sila kay Commander Xiao subalit pinigilan sila ni Cheng Daisheng dahil makaksagabal lang sila sa labanan ng dalawa.
Habang pinapanood nila ang labanan ay patuloy pa rin sa pag-refine si Li Yunxiao. Ilang sandali lamang ay napagtagumpayan na ni Li Yunxiao ang pag-refine sa Martial Grandmaster. Inaantay nila Cheng Daisheng kung lalabas ba ang Martial Grandmaster sa tripod, subalit ang lumabas mula rito ay isang pil na agad kinuha ni Li Yunxiao. Tinanong nila Yunxiang kung nasaan na ang Martial Grandmaster na agad naman silang sinagot ni Li Yunxiao sabay turo sa pil na kanyang hawak. Nagulat ang dalawang commander dahil ginawang pil ni Li Yunxiao ang isang tao. Pinaliwanag naman ni Li Yunxiao na hindi tao ang kanyang ginawang pil kundi isang demon, dahil ang Martial Grandmaster ay kumain ng demonification pill at gumamit ng demonic technique, kaya ang soul, body, flesh at blood nito ay walang pinagkaiba sa demon, kaya hindi malabong ma-refine ang isang demon sa isang pill. Dagdag pa ni Li Yunxiao na ang demon pill na ito ay ipapakain niya kay Commander Xiao para tuluyan na itong gumaling at ma-promote sa 9-star Martial King Realm. Nag-aalinlangan naman si Cheng Daisheng dahil baka mapatay sila ni Commander Xiao kung malaman kung saan galing ang pill. Sumagot naman si Li Yunxiao na hindi naman ito malalaman kung hindi nila sasabihin. Matapos ang ilang sandali ay natapos na ang labanan nila Commander Xiao at napaslang na niya ang huling Martial King. Si Li Yunxiao ay tinuloy na ang kanyang balak na ipakain kay Commander Xiao ang pill. Gumamit ito ng palusot sa pagod na commander na mayroon siyang pill na kayang makapagpabalik ng kanyang energy at mapapromote siya sa 9-star Martial King. Nabigla naman si Commander Xiao sa kanyang narinig dahil halos 5 taon na siyang 8-star Martial King subalit wala siyang nagiging improvement. Sinabihan siya ni Li Yunxiao na kahit subukan niya lang ang pill. Agad naman itong kinain ni Commander Xiao at tinangkapang pigilan ng dalawang commander. Inaakala ni Commander Xiao na naiinggit ang dalawa kaya ganyan sila makatingin. Nagtataka naman si Commander Xiao sa naging reaksyon ni Yunxiang kaya hinarang siya ni Li Yunxiao at sinabing magpahinga na muna at i-absorb ang pill. Habang nag-ina-absorb ni Commander Xiao ang pill ay inutusan niyang magligpit ng kalat ang mga commander para walang makitang bakas at hindi sila matuntan ng Zhou family. Hindi pa rin makapaniwala sila Cheng Daisheng na nagawa nilang mapatay ang tatlong powerhouse ng Zhou family. Nag-aalala siya na mas mahirap na nagkanilang kakaharapin dahil ginalit nila ang tatlong noble family sa Dusk Flame Empire. Sumagot naman si Li Yunxiao na hindi nila ito ginalit kundi sila ang nagsimula kaya sila nakatikim ng galit mula kila Li Yunxiao. Sumagot naman si Cheng Daisheng na wala daw yung pinagkaiba. Iba naman ang pananaw ni Li Yunxiao dahil kapag sila Li Yunxiao ang may mali at nagsimula ay maari pa silang mabuhay subalit kung sila Li Yunxiao naman ang sinimulan ng mga kalaban ay hindi niya na ito mga bubuhayin. Ilang sandali lamang ay natapos na silang makapaglinas ng bakas at narinig na rin nila ang sigaw ni Commander Xiao na siyang patunay na nagtagumpay ito na ma-promote sa 9-star Martial King Realm. Masaya itong ibinalita na hindi lamang siya na-promote kundi gumaling rin ang kanyang matagal ng injury sa katawan. Binati naman ito ng dalawang commander habang masaya at nagpapasalamat si Commander Xiao kay Li Yunxiao. Tinanong ni Commander Xiao kung nasaan ang Martial Grandmaster subalit sa naging reaksyon ng dalawa ay nakaramdam ng masamang hangin si Commander Xiao. Sinusubukang alamin ni Commander Xiao ang kanina pang naiilang na si Yunxiang kaya sumabat na si Li Yunxiao at pinaliwanag na sa buhay ng martial artist ang lahat ng bagay ay pwedeng gawing medicine. Ang Martial Grandmaster ay patay na dahil na-refine na niya ito sa isang pill gamit ang tripod. Sa umpisa ay hindi agad ito naunawaan ni Commander Xiao kaya nakatakbo pa sila Yunxiang at Cheng Daisheng subalit nang mahimasmasan ito at maunawaan na ang kanyang kinain ay pil mula sa ahas na Martial Grandmaster ay naglabas ito ng katakot-takot na titig kay Li Yunxiao. Galit na galit si Commander Xiao dahil pinakain siya ng kadiring pil kaya binugbog nito si Li Yunxiao. Nakabalik na sila sa Martial Flame City at ang lahat ng nakakita kay Li Yunxiao ay nagtataka kung ano ang nangyari sa kaniyang mukha. Hindi makasagot si Li Yunxiao kaya sumenyas na lang ito na ayos lang siya. Ilang sandali lamang ay nalaman ng Ayla ang mga nangyari mula kay Cheng Daisheng. Binati nila si Commander Xiao nang may pagkasarkastiko kaya ito napa-walk out. Masaya na ibinalita ng kanyang lolo at ama na nagawa nila ang kanilang mission at nakakolekta ng maraming kayamanan sa mga court official at mga nakaraang city lord. Dagdag pa nito na tinulungan sila ng emperor na ayusin ang mga naunang problema. Ibinalita rin ni Li Chunyang na papunta na rin sa Martial Flame City sila Lord Zhang at Lord Shu.
Ipinabatid ni Li Yunxiao na kailangan nila ng malaking puwersa sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay mawawasak ang Martial Flame City sa dami ng kanilang mga kaaway. Umalis siya at nag-iwan lamang ng ilang habilin bago siya magtungo sa kanyang silid at muling amang ensayo. Habang nasa loob ng silid si Li Yunxiao ay inaalala niya ang mga bagay patungkol sa 5-line tripod, kung saan hindi ito kasama sa mga nilikha niyang labis niyang pinahalagahan dahil ginawa niya lamang ito noon para ibigay na regalo sa iba, hindi niya lubos akalain na darating ang panahon at babalik ito sa kanya. Si Li Yunxiao ay nanghihinayang dahil kung alam niya lang na mapapasakamay niya ulit ang tripod ay nilagyan na sana niya ito ng malalakas na array formation noon pa. Ang 5-line tripod ay isa sa mga nilikha niyang artifact na magagamit sa maraming bagay kagaya ng pangdepensa, pang-atake at ang pang-refine ng pills. Ang lakas ng 5-line tripod ay aabot sa tugatog ng Martial King Realm o mas malakas kay Commander Xiao kung ito ay magagamit ng buong lakas subalit sa kasalukuyan ay limitado lamang ang lakas na magagamit niya rito dahil mababa pa ang kanyang level. Sa harap ng Martial Flame City residents ay nagtipon ang maraming mga martial artist para mag-apply sa Martial Flame City. Ang ilan ay naiinip na dahil nagpunta sila ng maaga subalit walang nag-aasikaso sa kanila. Ilang sandali lamang ay dumating si Li Changfeng sakay ng Thunder Beast para ipaalam sa mga martial artist na manahimik sila at huwag magkagulo dahil ang kanyang anak na City Lord ay natutulog pa. Ang iba ay nagdududa na dahil tirik na ang araw subalit tulog pa rin ito. Iniisip nila na tila ba pinaglalaroan sila ni Li Yunxiao. Maya-maya lamang ay lumabas si Li Yunxiao sa gitna ng iyon at sinabing kung nais nilang mag-apply sa Martial Flame City bilang martial artist ay kailangan nilang sumunod sa mga patakaran nito. Pinagdiinan niya na ang nais niya ay ang mga sumusunod hindi ang mga mahilig magsarili ng desisyon. Inutusan niya ang magkapatid na Meng Wu at Meng Bai para sa magbantay ng mga nais magpapalista. Dagdag pa ni Li Yunxiao na ang mga sisingit at hindi susunod sa mga patakaran ay hindi matatanggap. Nagsimula na ang mga mag-a-apply at isa-isa silang tinignan ni Li Yunxiao. Ang unang aplikante na nagpalista ay isang 3-star Great Martial Master. Nagulat ito dahil sa isang tingin lang ay nakita agad ni Li Yunxiao ang kanyang cultivation level. Nagtungo na ito kay Meng Wu para kunin ang kanyang gantimpala at laking gulat nito nang makita na totoo ang mga sinabi ni Meng Wu sa auction house at kumpleto ang lahat sa loob ng lagayan. Ang lahat ay nag-iisip kung paano nila Li Yunxiao babantayan ang lahat ng mag-a-apply sa kanila na tatakas matapos makakuha ng kanilang reward. Lingid sa kanilang kaalaman bagamat malawak ang Martial Flame City ay malabo silang makatakas dito dahil ang Universal Detect ni Li Yunxiao ay kayang sakupin ang buong lungsod. Sa Tianyuan Commerce Branch Guild Building ay nag-uusap sila Old Yu at Dinglinger sa mga ingredients na gustong bilhin ni Li Yunxiao. Si Old Yu ay nag-aalala na malulugi sila ng gusto sa ginagawa ni Li Yunxiao na pagbili ng maraming Zuan weapon at mga pills sa kanila. Nagwika naman si Dinglinger na hindi na sila maaring umatras pa dahil nabigyan na nila si Li Yunxiao ng 100 na 4th-tier items at marami pang iba na tiyak nilang ikakalugi nila kung magkataon na hindi nila susuportahan si Li Yunxiao hanggang dulo. Dagdag pa niya na hindi naman sila talo dahil ang lahat ng binibili Li Yunxiao ngayon sa kanila ay binabayaran sa mas mataas na halaga. Malakas naman ang tiwala ni Dinglinger kay Li Yunxiao, bukod pa dyan ay nakarating na rin sa kanila ang balita patungkol sa napaslang na isang Martial Grandmaster at 2 Martial King ng Zhou family, bagamat hindi pa tukoy kung sino ang may gawa at hindi pa rin ito nakakarating sa Dust Flame Empire ay malakas ang pananalig niya na si Li Yunxiao ay may koneksyon dito. Ipinag-utos ni Dinglinger na ibigay ang buong suporta sa Martial Flame City at huwag pag-antayin sila Li Yunxiao sa pag-deliver ng mga items. Si Meng Wu ay nagtungo kay Li Yunxiao para ibalita na nakapag-recruit sila sa unang araw ng 300 na martial artist at 2 dito ay martial lord subalit sa gaganaping recruitment bukas ay kapos na sila sa mga ipapamahaging reward. Sinabihan naman niya si Meng Wu na wag nang mag-alala dahil sumulat na siya sa 1000 Treasure Auction at Tianyuan Commerce Guild patungkol sa nga items at nakakasigurado siya na darating na ito bukas. Habang nakikipag-usap si Li Yunxiao ay naramdaman niya ang presensya ni Elder Yin kaya tinawag niya ito para pumasok sa loob. Namangha naman si Elder Yin sa kanya dahil na-detect niya agad siya na maging si Commander Xiao ay hindi ito kayang gawin. Sa pagpasok ni Elder Yin ay laking gulat niya nang makita niya ang 5-line tripod na ginagamit ni Li Yunxiao.
Sinabihan siya ni Li Yunxiao na wala siyang dapat ipag-alala dahil maliit na bagay lang ito. Batid ni Elder Yin na plano talagang ipakita ni Li Yunxiao sa kanya ang tripod para ipagbigay alam sa kanya na siya ang pumaslang sa miyembro ng Zhou family. At kung malalaman ng iba na sinusuportahan niya si Li Yunxiao sa pamamagitan ng pag-supply ng mga items ay iispin ng lahat na kasabwat si Elder Yin ni Li Yunxiao. Tinanong ni Li Yunxiao si Elder Yin kung bakit ito natatakot sa Dust Flame Empire kung kabilang naman siya sa Thousand Treasure Tower na may lakas na kayang tapakan lang ang Dust Flame Empire. Sumagot si Elder Yin na ang kanyang impluensya sa Thousand Treasure Tower ay hindi pa ganon kalakas, at hindi kayang tumbasan ang puwersa ng Dust Flame Empire royalty, at kung magkataon na magtapang ang Dust Flame Empire at atakihin ang kanilang branch ay hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang mga superiors. Sumagot si Li Yunxiao na sa panahon ng kagipitan ay tumawag lamang siya kay Yuanbo at gamitin ang kanyang pangalan at tiyak na hindi siya mapapag-alitan bagkus ay maari pa siyang mapromote. Sa pag-uusapan nila ni Elder Yin ay naramdaman ni Li Yunxiao ang mga tumatakas na nag-apply. Niyaya niya si Elder Yin kung nais niya bang maglakad-lakad sa labas na agad naman itong sumama. Sa malaking bakod ng Martial Flame City ay isa-isang nagsitalunan ang mga nais tumakas. Ang ilan pa rito ay sobrang saya sa kanilang mga nakuha at iniisip na tanga-tanga ang City Lord dahil madali lang silang nakatakas. Sa kanilang pag-uusap ay hindi nila namalayan na nasa gitna na pala nila si Li Yunxiao. Nang malaman ito ng mga tumakas ay agad silang nagsitalunan palayo. Binigyan sila ng matalim na titig ni Li Yunxiao at sinabing magagamit lamang nila ang kanilang mga nakuha kung sila'y mananatiling buhay. Mayabang na pinapaalis nila si Li Yunxiao dahil sa pagkakaalam nila ay mag-isa lamang ito at lagpas naman sila sa 40 na martial artist na may kasama pang isang martial lord. Dahil hindi nagpatinag si Li Yunxiao ay umatake ang lahat ng martial artist at sabay-sabay itong sumugod kay Li Yunxiao. Si Li Yunxiao ay nagpanggap na kinakailangan ng tulong at sumigaw sa pangalan ni Elder Yin ng saklolo. Sa mga puntong ito ay napagtanto ni Elder Yin na kaya siya niyaya ni Li Yunxiao sa labas ay para labanan ang mga martial artist at ipamuka sa mga makakakita nito na si Elder Yin ay kakampi ng Martial Flame City. Wala nang nagawa si Elder Yin kundi magpabitag sa ginawang plano ni Li Yunxiao kaya tumalon siya sa mga martial artist na agad naman siyang kinilala ng mga ito. Ang mga martial artist ay nagsimula ng isipin na si Elder Yin ng Thousand Treasure Auction ay ang backer ni Li Yunxiao. Sa isip-isip ni Elder Yin ay malaking gulo ang kanyang kasasangkutan kapag nalaman ito ng Cheng at Zhou family subalit huli na ang lahat dahil nahulog na talaga siya ng tuluyan sa pain na nilatag ni Li Yunxiao. Sa pagnanais niyang makatakas pa rito ay napagdesisyonan ni Elder Yin na paslangin ang lahat ng mga nakakitang martial artist para walang kumalat na balita. Sa isang atake lamang ay agad na napaslang ang lahat ng martial artist na nagtangkang tumakas. Bumalik naman kay Li Yunxiao ang mga reward na nakuha kasama ang mga space ring nila. Umalis na agad si Elder Yin sa lugar at nagpaalam na si Li Yunxiao rito. Sa pag-aakalang palalayain siya ni Li Yunxiao ng ganun kadali lamang ay bigla na lamang gumamit si Li Yunxiao ng isang teknik kung saan lumakas ang boses nito habang pinasasalamatan niya si Elder Yin sa ginawa nitong tulong. Sa lakas ng boses ni Li Yunxiao ay umabot ito sa buong lungsod ng Martial Flame City. Kinabukasan ay kalat na ang balita na ang Thousand Treasure Tower ang backer ng Martial Flame City kaya ito malakas ang loob at maraming kayamanan. Inaakala pa ng iba na ang Martial Flame City ay ang forces na binubuo ng Thousand Treasure Tower para palawakin ang kanilang impluensya. Sa gitna ng kanilang kuro-kuro ay dumating bigla sila Lord Zhang at Lord Shu kasama ang maraming alchemist galing sa Alchemist Guild ng Tianshui. Ang lahat ay nagulat dahil ang dumating na mga refiners ay sobrang dami, bukod pa dyan namukha nila ang badge ng dalawa na nasa harapan na isang 4th tier badge. Hindi sila makapaniwala na may dalawang 4th class refiners sa Martial Flame City dahil ang 4th class refiner ang pinakamataas na level sa bansang Tianshui. Dahil sa kanilang nakita ay mas lalong nabuo ang kanilang loob na mag-apply sa Martial Flame City. Sinalubong naman sila ni Li Yunxiao at pinasalamatan sa kanilang pagdalo. Sinabi ni Li Yunxiao na kailangan niya ng maraming pills at suan weapon kaya inanyayahan niya silang magtungo sa ginawa niyang sariling pill tower na kinopya niya sa Alchemist Association sa Kapitolyo para sa refining.
Ang second-class refiners naman ay nagsabing bakit hindi na lamang sila pinag-refine ni Leon Xiao sa Alchemist Association Building kung saan maraming kagamitan na mayos at mas advanced kumpara sa simpleng peel tower na ginawa ng Martial Flame City. Sumagot si Leon Xiao na ang ginawa niyang peel tower ay mas advanced sa peel tower ng Kapitolyo at baka kapag nakita nila ay manatili na sila dito sa Martial Flame City. Ang mga alchemist ay iisa nang iniisip na ang peel tower na ginawa ni Leon Xiao ay inaasahan na nilang hindi magiging maganda dahil binuo lamang ito sa loob ng 3 araw. Nakarating na sila sa peel tower na binuo ni Leon Xiao at sumambulat sa kanila ang mukhang kengkoy na peel tower. Ang lahat ay disappointed sa kanilang mga nakita dahil nag-travel sila ng ilang libong milya para makarating ng mabilis sa Martial Flame City subalit ganito lamang ang kanilang madadatnan. Isa-isa na silang nagsipasok at nang makapasok na sila sa peel tower ay laking gulat nila na ang lugar ay may spatial isolation. Tinanong nila si Leon Xiao kung ito ba ay independent space subalit nakakuha lamang sila ng tawa mula kay Leon Xiao. Lalo pa silang namnagha sa kanilang naramdaman dahil bukod sa malaki at malawak dito ay sobrang taas din ng spiritual power dito kumpara sa labas. Manghang-mangha si Lord Zhang dahil ang ganitong bagay ay nababasa niya lamang sa mga alamat. Ipinaliwanag ni Leon Xiao na isa ito sa mga kayang gawin ng kanyang treasure, dagdag pa niya na bukod sa mas mataas ang soul chi dito ay maroon ding special na power ang lugar na makakatulong sa cultivation ng soul power. Unti-unti nilang naramdaman ang mabilis na pagka-recover ng kanilang soul power kahit nakakapasok pa lamang nila dito. Ilang sanday lamang ay dinala na sila ni Leon Xiao sa pinakaloob nito. Isang napakagandang lugar ang kanilang nakita na tila ba hindi makatotohanan. Ang lugar na ito ay likha mula sa World God Monument kung saan malaya nang nakokontrol ni Leon Xiao ang buong lugar at sa loob nito ay matuturing siyang Diyos dahil siya ang masusunod ng lahat ng bagay at mangyayari sa loob. Ipinakita ni Leon Xiao kung saan ang parte ng peel tower na kanyang binuo. Namangha sila sa kanilang nakitang ganda nito dahil ito ay hango sa Tiandang Mountain kung saan binawian ng buhay si Emperor Gu Feiyang. Agad naman namukha ni Lord Zhang ang array sa kanyang harapan na may kakayahang humigop ng enerhiya sa paligid at ipunan sa iisang lugar subalit sa pagkakaalam ni Lord Zhang ay kakailanganin ng 10,000 high-tier primary Dealstone para mapatakbo ito. Ipinaliwanag ni Leon Xiao ang array na ito ay simplified version ng Great Origin Mystic yang array at hindi na kinakailangan pa ng primary Dealstones para patakbuhin at ang gampanin nito ay i-absorb ang enerhiya mula sa mga bundok at kapatagan para gamiting enerhiya ng kanyang treasure at mapatakbo ang buong lugar. Pinangalanan nito ni Leon Xiao na Square Inch Mountain. Muling namulat sa malaking katotohanan sila Lord Zhang pagdating sa Zuan Weapon dahil bukod sa malawak na space ay mayroon pa itong kakayahan na mag-supply ng enerhiya na makakatulong sa refining. Ipinakita rin ni Leon Xiao ang nabili niya sa auction na ancient array device na magagawang mabless ang soul power ng mga refiners. Dagdag pa niya na ang inaabsorb nitong enerhiya ay makakatulong para mapataas ang effectiveness ng pag-refine na lubos na makakatulong para sa mga nagre-refine na madalas mab-aigo. Ibinigay ni Leon Xiao ang mga recipe at ingredients kay Lord Zhang at Lord Shu para pangunahan ang mga iba pang refiners. Sa kanilang pag-uusap ay may naramdaman si Leon Xiao na kakaiba. Inutusan niya si Lord Zhang at Lord Shu na sumunod sa kanya. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa kuweba kung saan naroon si Jimeng at nakalutang sa ere. Ang lugar kung nasaan si Jimeng ay ang sentro ng World God Monument kung saan nakadiretsyong nakafocus ang lahat ng enerhiya na lumalabas at pumapasok dito. Ang Absorption Array, Square Inch Mountain at Deepwood Life Shrine Grand Array na pundasyon ng World God Monument Energy ay nakasuporta lahat kay Jimeng para sa mabilis at epektibo nitong recovering. Dagdag pa ni Leon Xiao na kahit manatili si Jimeng dito ng 10,000 na taon ay manatili pa rin itong buhay sa tulong ng mga ito. Pina-address muna ni Leon Xiao sila Lord Zhang at sinabihan na maghanda kung sakaling kapusin man siya ng stamina ay sila ang papalit sa kanya para ituloy ang kanyang ginagawa. Lumapit na si Leon Xiao kay Jimeng at lumabas ang wood element sa paligid na nagmarka sa buong katawan ni Jimeng at kamay ni Leon Xiao. Ipinakain na ni Leon Xiao ang nirefine niyang na 6 Sunset Gold Peel at pagkatapos nito ay sumulpat ang malaking bulaklak na kumain ng buo kay Jimeng. Ilang sandali lamang ay lumabas si Jimeng sa bulaklak na bundat sa vitality at nagkaroon na ito ng malay.
Inutusan niya si Jim-eng na i-refine ang dalawang enerhiya sa kanyang katawan. Habang inaabsorb ni Jim-eng ang enerhiya ay banibigkasan naman siya nito ng mantra na makakatulong sa pag-angat niya ng level. Narinig at naunawaan ito ng dalawang 4th-tier refiners kaya hindi nila pinalampas ang pagkakataon at sinamantala ang turo. Maya-maya lamang ay bumalik na si Jim-eng sa orihinal nitong anyo at umangat pa ito ng isang level. Maging sila Lord Zhang at Lord Shu ay nakamit rin ang parehas na resulta. Ang dalawang refiners ay umangat sa 4-star Martial Master at 7-star Martial Master habang si Jim-eng naman ay naging 5-star Martial Lord. Ang tatlo ay buong pusong nagpasalamat kay Li Yunxiao. Sa masayang kaganapan ay may naramdaman si Li Yunxiao na pambihirang bisita sa labas. Iniwan ni Li Yunxiao sila Lord Zhang at Lord Shu habang sinama niya naman si Jim-eng para salubungin ang bisita sa labas. Ilang sandali lamang ay nateleport na sila sa harap ng residence kung saan nagaganap ang recruitment. Isang martial artist na mukhang pulubi subalit may malakas at nakakatakot na aura ang kanilang nadatnan na nais mag-apply sa Martial Flame City. Si Commander Xiao ay ramdam ang lakas ng martial artist at sa kanyang tansya ay ka-level niya ito. Subalit kung sila ay maglalaban ay aminado siyang madedehado dito. Habang ang mga kasama ni Li Yunxiao ay nag-aalala na baka pinadala ito ng mga kalaban, si Li Yunxiao naman ay binati ito ng maligayang pagdating at malaya siyang makakapasok sa Martial Flame City kung nais niyang mag-apply dahil ang 9-star Martial King ang lubos na kailangan ng Martial Flame City sa kasalukuyan. Ang lahat ng nag-a-apply kasama nito ay namangha dahil may napadpad na malakas na martial artist sa simpleng recruitment ng maliit na lungsod. Nagpakilala ang lalaki na si Manny na isang 9-star Martial King. Nais nitong malaman kung ano kanyang reward at kung nasaan ang City Lord. Nagpakilala si Li Yunxiao na siya ang City Lord at tinanong kung ano ang nais ni Manny. Sa umpisa ay hindi ito naniwala dahil bata lang si Li Yunxiao subalit nang makita niya na hindi tumututol ang mga malalakas sa likod ay nagsalita na ito ng kanyang nais. Sinabi niya na kailangan niya ng 4th-tier Zuan weapon, 10 5th-tier pills at 100,000 high-tier primary deal stone. Bagamat sobrang mahal ng hiningi nito, sinabi pa rin ni Li Yunxiao na handa siyang bayaran ang nais nito at magsabi lamang kung anong pill ang nais niyang may-refine. Nagwika si Manny na nais niya ng 10 lucent limitless pill. Nag-isip naman si Li Yunxiao habang ang mga kasama niya ay walang ideya kung ano ang pill na nabanggit. Nagsalita si Manny na kung hindi nila ito alam ay siguradong alam ito ng 1000 Treasure Tower at kung maibibigay ni Li Yunxiao ang 10 lucent limitless pill ay hindi na niya kailangan ng Zuan weapon saka primary deal stones at agad na siyang sasali sa Martial Flame City. Sa isip-isip ni Li Yunxiao na ang pill na hinihingi ni Manny ay sobrang rare at special at walang masyadong nagre-refine nito dahil limitado ang ataw na gumagamit nito. Dahil hindi ito kayang ibigay ni Li Yunxiao ay sinubukan na lamang niyang alamin ang ilang impormasyon kay Manny gamit ang Universal Detect. Napansin naman agad ito ni Manny kaya gumawa siya ng barrier palibot sa kanyang katawan. Sa pag-aakalang mahina lamang si Li Yunxiao ay hindi ito binigyan importansya ni Manny subalit lingid sa kanyang kaalaman ang lakas ng mental power ni Li Yunxiao kaya sa isang iglap lang ay nabasag ni Li Yunxiao ang mental defense ni Manny na lubos nitong ikinagulat. Napagtanto ni Manny na si Li Yunxiao ay may mental power na kasing lakas ng 4th-tier refiner. Nagsalita si Li Yunxiao na wala siyang lucent limitless pill subalit mayroon siyang inihanda para sa kanya. Nang marinig ito ni Manny ay agad itong tumalikod at tinangka ng umalis subalit nagsalita si Li Yunxiao na bagamat wala siya ng pill ay mayroon naman siya ng kanyang kailangan. Binanggit ni Li Yunxiao ang Moonbreak Scroll technique at biglang napatigil si Manny at nagkaroon ng matinding reaksyon base sa mukha nito. Abangan sa susunod nating kwento ay malalaman natin kung ano ang binanggit ni Li Yunxiao at kung bakit nagkaroon ng matinding reaksyon si Manny dito. Sa inyong palagay ano kayang magiging reaksyon ng mga commander kapag nakita nila ang loob ng World God Monument? Sa pagpapatuloy ng kwento ay makikita rin natin kung ano ang nirefine ni Li Yunxiao na legendary pill dahilan para mapabilis ang pag-angat ng level ng lahat ng nasa World God Monument. Sa mga nanonood ng Hunter x Hunter ay siguro alam nyo kung ano ang teknik na ito. Sa inyong palagay si Li Yunxiao kaya ay anak ni Tatang. Shoutout! Kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.